Yung po, yung kilala niyo po ako dati, ako po yung tao, walang hiya. Tapos, ngayon po nag-encounter ako, mas walang hiya po. Hindi po ako kasal, hindi po ako married, pero yung status ko po, divorced. Nakakalito po. Talagang naniniwala po ako. Hindi po ako kasal, pero divorced po ako. Never po ako nakasal, pero divorced po talaga ako. Divorced from sin. So, tas maniniwala po ba kayo pag pininturahan kayo ng red, kalalabasan nyo white? Tinan nyo po, I was repainted red. I was repainted with red. And I came out white. Hindi literal po. Pero, white po ang kinalabasan ko. Yung pintura po na yun, kasi kung literal po, di ba? Red talaga. Pero yung red po na yun, yung dugo ng Panginoon. Tapos, nag-encounter po ako dati, pero ganyan pa po ako kalit nun. Alam ko pong ganyan ako kalit kasi, nakalagay sa pinturan ko. So, nung bata-bata ko ako nun, nag-encounter po ako, may times na napilitan po ako, tapos na-excite po ako, tapos wala po ako naintindihan kasi immature pa po ako. Hindi ko lang po sinasabi mature pa po ako ngayon, pero pinakita po kasi sa akin ng Panginoon na kahit tumalikod po ako sa Kanya, alam niyo po yung yung tumakbo po ako sa Kanya one step po ako forward sa Kanya, siya na po tumakbo ng 99 steps sa akin. Alam niyo po yung todo yakap niya sa akin na lahat ng worries, problema, lahat ng mga bigat niya sa buhay na wala. Tapos, kung titignan niyo po ngayon, kung titignan niyo po yung aura ko dati, black. Pero ngayon, mas black yung suot ko, white yung aura ko. Maski black yung skin ko, white pa rin aura ko. So, talagang binago po ako ng Panginoon, hindi lang po sa labas, pati sa loob. Hindi lang po yung pangloob ko, pati puso ko. Tapos, alam niyo po, dati napakapigon ko, maski kahapon nga po nagkakasaran ng liban. Tapos, alam po, tuwing kakasarin niya ngayon, nabipikon po ako agad. Pero kahapon, kahit pinalo-palo niya na ako ng ilang beses sa likod, wala pa rin po ngayon. Alam niyo yung, hindi na ngayon po ako pikon, parang, ako po kasi aminin ko, pikon ako dati. Noon po yun, noon. Dati. Kasi ngayon po, maski asar-asarin po ako, masaya ngayon po kasi parang nararamdaman niyo kahit paano mahal ngayon kayo. Mahal kayong tao. Tapos, ngayon pong encounter, nakita ko po, kasi, may ugali po ako dating, pagiging negative. So, bali, nung negative po ako, yung mga asar sa akin, akala ko negative lahat yan. Tapos, yung mga sinasabi sa akin na pang pa-encourage, akala ko negative at ginagawa, parang, sinasabi nila sa akin kasi ayaw nila ako. Pero nung nag-encounter po ako, na-realize ko na ginagawa pala sa akin to ng mga close friends ko, family, ng mga relatives, kasi mahal nila ako. So, kinokorek po nila ako dahil dahil pinopoint out nila yung mali ko. So, nakikita po nila yung mga mali ko pero hindi ako. Tapos, ang maganda po kasi doon, naintindihan ko po sila. So, balik, aaminin ko po, ang dami kong mali. Pero napatawad ako yun. Tapos, kung makikita nyo po, sa encounter po kasi, mas balik, nung una, ninenervyos kayo kasi hindi nyo alam kung ano mangyayari. Pero sa akin po, mas pangalawang beses ko po, hindi ko pa rin po alam kung ano mangyayari. Kasi, Panginoong kikilos sa akin. So, yun po, nung nilet go ko na po yung sarili ko sa Kanya. Alam niyo po yung, dati po kasi, pupunta nga po ako ng church, mabigat pa rin po yung feeling ko. Pero isipin niyo po, bago pa magsimula yung encounter, pre-encounter pa lang, nararamdaman ko na sa yung Panginoon sa akin. Nangungusap na kagad. Parang, nung nag-pray ako, sabi ko, Panginoon, ba't ngayon hindi pa nag-start? Tapos, dito na kayo kagad. Tapos doon ko lang nalaman na, mahal nga talaga ako ng Panginoon kasi maski hindi kailangan na encounter, mahal niya talaga ako na hindi ko kailangan ma-real, hindi ko kailangan buklatin yung puso ko na makita kong mahal siya, pero andun lang talaga siya, nakayakap na pala sa'yo. So, yun po, gusto ko pong may pakuwati. Gusto ko pong may malaman yun na,
kung may problema ngayon po kayo, tapos yan po yung encounter na namulat po yung mata ko na maski gusto nyo ng ayakap, andyan lang pala yung Panginoon, naniyayakap na pala kayo. Tapos, wala kayong, hindi kayo aware na niyayakap na pala kayo, hawak-hawak niya yung kamay niyo, ginagay kayo, binubuhat kayo. Tapos, basta andyan lang ang Panginoon. Yun lang po nakita ko sa encounter na yung magandang pagmamahal niya sa atin. Isipin nyo, namatay siya para sa akin. Kasi, pinakamagandang feeling sa lahat. Isipin nyo, namatay siya, di ba? Sino may gagawa sa inyo? Pero itong iyak ko po, hindi po siya yung lungkot na, kasi parang naawa, pero masaya kasi namatay siya para sa iyo. Sino pong gagawa nun? Siguro, maski asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, mamamatay mo para sa iyo. Siguro mga ibang asawa ko. Pero pag girlfriend mo, boyfriend mo, hindi na mamamatay yan agad sa'yo. Pero ang Panginoon, isipin mo, maski tinakwil o kaya maski hinuhusgahan siya ngayon, namatay siya para sa mga kasalanan natin. Yun po. So, yung gusto ko na pong malaman. Mabuti po ang Panginoon. So, may nakausap po si Mrs. kanina, isa po si Beverly. Beverly? Morning po. Ang dahil sa encounter, kinag-believe na di ba ako sarap. Kasi po, kumbaga nung high school ako or nag-school pa ako, pag sinasabing teacher na mag-recite ka, nag-absent pa ako. Pero nung nag-encounter ako, kaya ko pong tumayo. Tapos, ganito pala mag-encounter. Saya po. Kasi, sabi ka, ang daming pagbabago. Changes. Sabi nga ni Pastor, pagtapos ng encounter, talagang gusto mo po lang ng church kasi noon pag nag-aalarm po ako para magising ng maaga, pero pag ino-off ko po yun ngayon mas nauna pa ako sa alarm ko. Ang dami ko po kasi lagi po ako pag sa bahay, pag mga anak ko, at least na-stop mo pag gusto mong pero na-stop. Tapos, pati yung driver ko, siguro nagtataka yun ba? Lagi pag mag-repair, nagagalit ako pag sinasabi ganito. Pero ngayon, miss nga magalit ko, magkano? Parang okay na. Pati pag the-drive ko, pag may makuha na nagagalit ka pa, yung drive ganun. Pero ngayon, parang yung ba dami pong pagbabago. Saan saya po. Thanks po. Agad na try po mag... Ang dami pa po pero baka mausap. Thank you po. Ayan po talagang encounter your speechless. Marami yung gustong sabihin but it won't go out. Another one is Phoebe. Ako po si kapatid po ako ni Shalimar. Tapos, nung una po, naiyak kasi ako kay Ate Beth. Kasi, nung una hindi ko talaga gusto mag-encounter kasi lahat sinasabi siya yung mga hindi na ate mag-encounter sa ako. Pag gagawin ko sa encounter na yan. Nakita ko sa kanya yung parang nahiya ako kasi every night. Kasi natin sa church. Every night after church. Nung level, tapos ako wala na sa
nung nakita ko sa kanya yun, sabi ko, parang gusto ko. Tapos nung pumunta ako dito, sabi ko masaya ka. Tapos nung in-invite ako ni Tita Lynn, sabi ko, ayoko mag-handles kasi hindi ako mabait sa bata. Okay, now we know. Huwag niyo nang pilitin. Mahinitin talaga ang ulo ko sa bata. Tapos nung naging cell leader ko si Ate Ellen, sabi niya, sige na, sige, sabi niya, kasi wala nang teacher ng nursery. Tapos sabi ko, ayoko ate, gusto ko sa juniors. Kasi sa akin, sabi niya, masyado na daw marami. Sabi ko, sige po, itatry ko mag-observe lang ako. Tapos nung pumunta ako doon, sabi ko, bihira, puro bata. Tapos nung parang fit-train ako ni Ate Ellen. Sabi niya, gusto mo mag-tutor. Pinapunta niya ako sa isang tutor para sa mga bata. Sabi ko, ate, tinetrain mo ata ako para sa Sunday. Tapos yun, natutunan ko doon na maging mabait maging parang hindi mabait, parang yung patience sa mga bata. Tapos nung Sunday na, sabi niya Ate Ellen, tayong dalawang partner. Sabi ko, sige po ate, pumunta na ako dyan sa kabila. Sabi ko, parang ganito pala yung feeling na may patience ka. So, parang kapag kahit natakbo-takbo sila dyan, parang hindi ka na, kasi ako namumurot talaga. Ngayon hindi na po. May namurot sa anak niyo, hindi ako yun. Yun nga po, nung nag-encounter ako, parang na-realize ko na ito pala yung sinasabi ni Shalimar sa akin na maganda pala kasi na-realize ko yung lahat ng pagkakamali ko, lahat ng parang, kaya pala hindi ako makaangat-angat, sabi niya ni Pastor kasi marami akong baggage. Marami akong parang kinayang na panahon na hindi ko na may babalik, pero marami din akong pagkakataon na yung tama. Tapos thankful din ako kasi nakarating yung daddy ko tsaka yung mama ko. Umaga. Kaya yung sabi natin, marami kami na makakama. Yun lang po, basta masaya mag-encounter. Sabi na, speechless kapag nag-encounter ka. Myra. Dito ba na pinapakita na when you go to the encounter, ano talagang ang masasabi nila talaga napakaganda. Hindi po alam ni Myra to. Napaka-overwhelming ko talaga ng feeling. Nag-ikaw po ba? Napakasaya. Napakasaya na. Marami ka po talagang marirealize. Tulad ko po na nagaling sa broken family. Hindi mo talagang explain ang feeling mo. Kasi po nung naghiwalay po yung parents ko, talagang walang-wala na po, wala na po yung faith, wala na po lahat. Wala na. Di iba po sa amin, wala nang nag-church. Parang wala na ni isa, walang nagsabi na, uy, church tayo, ganito, ganyan. Talagang nawala po, naging bulakpul po ako. Lahat po, naranasan ko pagbabarkada. Lahat, I've been living in a dark talaga po. Pero, nag-encounter po ako, parang, wow, ang sarap ng feeling na kasama mo po si God. Napakabuti niya kasi po, nilid niyo po ako sa isang napakasayang pamilya, napakagandang pamilya, napakalahat po talaga. Hindi talaga maintindihan yung nararamdaman mo. Lalo na po nung napangasawa ko yung asawa ko. Dentor Lampakan.
binago niya po lahat sa akin. Nahiya po ako sa sarili ko. Nakita ko po silang buong pamilya nag-church. Parang nahiya po talaga ako sa sarili ko na ganito ba ako naharap sa kanila. Parang nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nilit niya po ako sa isang Kristiyanong pamilya. Salamat po. Of course, nabanggit na si Redentor. Gusto mo natin makilala kung sino siya, di ba? Tayo! Gusto lang namin makilala kung sino si Ridon. Si Redentor. Kabiyak po siya ng mukha ni Peps. But anyway, you know, kundiyan po talaga natin. It's really so good to be in the encounter. Ano pagka every time that we had an encounter, hindi lang po yung mga nag-encounter. Pati din po kami yung mga nagpa-facilitate. Kami din po mga guides. Di ba mga guides? No? So yung mga taga-Aroray. Talagang napakabuti ng Panginoon dahil sa encounter na ito ay nabago ang aking buhay. Kasi noon talagang napakasuplada ko sa mga pamilya ko, sa nanay ko, sa mga ate ko. Napakasama ng loob ko kung may hindi ako nagustuhan, hindi ko na sila kakausapin. Tapos, salamat, Pastor, dahil sa encounter na ito nabago ang buhay ko. Talaga nga po, Pastor, na totoo ang sinabi mo, Pastor, na gagalaw at gagalaw ang kalaban, Panginoon, dahil nung first encounter ko, Panginoon, nagkalagnatan ang anak kong yung maliit. Sabi ko, anak, sabi ko, ang Panginoon at ang gamot na ito, nagdasal ako, na ang Panginoon at ang gamot na ito, sa oras na ito gagaling ka, na pinaglihad ko ang aking anak sa oras na ito, hindi ikaw, anak, ang hahadlang para hindi ako matuloy sa encounter. Sabi ko sa anak ko, pinag-pray ko kagad ang anak ko na sa oras na ito, anak, gagaling ka para makatuloy ako sa encounter, anak. Para makita ko kung paano mababago ang aking buhay, kung paano mababago ang buhay natin at sa ating pamilya, sabi ko. Sa oras na yun, pagkatapos kong naligo, dahil alas 9 ang encounter, pagdating ko sa bahay, asan yung anak ko? Sabi ko, nandun na pala sa taas, nasa baba, naglalaro. Sabi ko, hinahanap ko siya. Tapos, praise God. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat dahil pinakinggan mo kagad sa oras na itong panalangin ko sa'yo at hindi siya ang hadlang para mabago ang buhay namin na magpapamilya. Ngayon, pagdating namin ng bahay, nagtatakang nanay at tatay. Pagdating namin ng bahay, pagkatapos namin nag-work, tumutuloy kami sa bahay na nag-bless na kami ngayon. Nag-bless na kami kay nanay at tatay ngayon. Salamat sana nga nagbago ng mga buhay niyo, sabi ni nanay at si tatay. Niyayakap pa namin si tatay, si nanay na hinahalikan na rin siya. Sana nga, salamat sa Panginoon dahil sa encounter na ito ay nabago ang buhay namin at sana nga patuloy na itong magbabago at inalis na ng Panginoon ang mga kasalanan na nabuhos noon at ngayon sana ang panibagong buhay na aming may ano sa aming mga anak. Salamat. Talagang may pagbabago po. There definitely will be changes pagka tayo po nag-encounter. Kaya, it is a challenge sa atin. Yung po mga hindi pa nag-encounter, encounter na yan. Probably by November, we will be having another batch for encounters. So, yung po mga gustong mag-encounter, so yung mga nakapag-encounter na, gusto nyo ma-refresh, pray hard that you will be part of the guides. Para po, hindi na kayo mag-re-encounter. Kundi, just go through be a guide, and kayo mismo ma-refresh. Meron akong isang kausap kahapon, sabi niya, Pastor, talagang ang bait ng Diyos. Sabi niya talagang, nung nag-encounter ako, hindi nangyari sa akin to, but after the encounter, nung nag-guide ako, mas nag-flow sa akin ang Panginoon. Kaya talagang, tingnan natin, it's really, you cannot explain what happens in an encounter. Okay, kaya
ang sinasabi lang po namin napakaganda. Definitely, it is worth trying for. It is worth trying for. Talagang subukan nyo. Wala pong mawawala sa inyo. Ito naman pong encounter, we offer it for free. Not unlike other organizations and churches, they charge you 500 pesos for an encounter. Pero sa atin po talagang we offer it for free. Kasi nga, the Lord says, you receive it freely, you receive, freely you give. Okay? Although kami po mag-asawa, we did receive it freely because gumastos kami ng almost 25,000 kami para makapag-encounter lang. Nagpunta pa kami abroad sa Singapore just to be able to experience. But yung pong ginamit namin 25,000 each, hindi po galing sa amin po sa iyo. Freely God gave. That's why we freely give it back to you as well. Last Wednesday, Thursday and Friday na nag-encounter. During the encounter po, actually po, ilang beses na nag-encounter sa church na tinatawag po akong mag-encounter pero parang hindi pa po ako ready yung heart ko. So parang ayoko naman po na pupunta ako na hindi pa ako ready. Pero yung mga past encounters ko, nag-attend na yung dalawang daughters ko, yung para sa bata. Parang na-review ako. Kasi parang sila nakapag-encounter ako. So yung in-announce ko dito sa church, parang nag-decide na rin ako na talagang 3 weeks ko na pumunta. Hindi naman po, kumbaga, hindi naman po nasayang yung 3 araw na nagpunta ako. Kasi, parang yung experience ko doon, sa akin parang na-reveal, may revelation, at saka may release. Tapos kahapon, yesterday, I got the chance to see a friend, high school friend na parang may cancer siya, na parang for the first time po na dati, parang nahihiya po ako na mag-pray over sa pero since nakita ko po yung situation, parang hindi ako makaalis hanggat hindi po ako nag-pray for her. Parang sobrang blessed po ako. Tama nga po yung mga na parang hindi mo ma-explain kung ano yung hindi mo ma-express kung ano po yung nangyari within that space po. So yun lang po. Sure enough, pagka kayo po nag-encounter, wala pa kayo ibang pwedeng sabihin kundi ang ganda talaga ng encounter. Kaya kung kayo po, if you have not yet tried it, masubukan niyo. Yung dati kung wala kayong wala kayong lakas loob mag-share ng salita ng Diyos o mag-pray over, katulad nga ng sinabi ni Beth, it will really push you. Na hindi dahil lumakas ang loob mo, no. But you will have the love for the Lord and love for the people more as you see them. Kaya napakaganda po talaga ng ginagawa ng Diyos. At makikita niyo po, may pagbabago po sa buhay ng mga tao. Kaya talagang it's really so good. Meron pa po mga nag-encounter dito. Nag-umpisa na ako nag-voluntaryo. Mag-voluntaryo pa ako. Sino ba? Si Au daw, si Au. Kasi group po ni Kuya Nitan, Taurora yun po. Ako po naging control po ako, pero yun nga po, masasabi ko lang po, ang ganda sa best ko. Kasi doon po naalis lahat yung tinig sa dibdib ko, yung mga tao, anuan po sa loob ko, lahat po, natanggal po lahat dahil po sa encounter na ito. The best po talaga, isa rin po the best convert po, na ginawa niya po kami na maka-encounter po para maalis po yung galit po sa puso namin. Salamat po. Kung may bigatin kayo sa buhay ninyo, magiging kurduloy ang mukha nyo. Au is one of titignan po natin, mahihain yan. Kaya tinawag ko, dahil makita nyo, nagkaroon din po ng boldness to share what God has done in her life. Siya lang po yung
tahimik lang yan eh. Meron yung kon, kaya nakita ko talagang, makikita po natin that what God really does in a person's heart when you go through an encounter. Itanong niya, ano ba yung encounter na yan? Try it. Subukan ninyo. Wala pong mawawala sa inyo. In fact, marami pa po kayong mag-gain. Marami pa kayong makukuha sa encounter na ito. Okay? So, meron pa? Ito po ang mother po, Noemi, Nono, Sandra, Noel. Ang saya yung hindi ko iniisip na ganito kasi lagi na lang ako mga anak ko lang counter kayo mga sabi na sa akin pero parang hindi ko sila pinapaminggan pero ngayon ang saya pala maging lahat ng mga bigatin sa dibdib mo lahat ng mga makakapaglalakad yun kaya nagpapasalamat ako kasi ngayon ko lang may-realize na pati mga anak ko nagtapos sila sa school wala man lang ako kahit ko na basta sa ganda pero parang dinaliwala ko yung nila natapos na kami nanay sabi nila sa akin pero parang wala ko yung ngayon na-realize ko na ganito pala yung mga anak ko pala sa akin maraming salamat That's so cool, you won't realize it until nakita ko talaga, wow, ito parang ginawa ng Panginoon sa buhay namin, sa buhay ng mga anak ko. You know, their children has been so faithful to sa church. Na talaga nagsisilbi po sila, and that it's their hearts cry na sana naman po yung yung magulang nila makapag-encounter. At alam niyo po, umakyat lang po sila from Pangasinan just to join ito pong encounter. Talagang ito po, wala nagtulak sa kanila. Talagang tinandaan lang nila yung announcement daw kung kailan yung encounter pumunta dito. At talaga pagka sinubukan niyo po talaga, makaramdaman ninyo. You know? And by the way, hindi po kami ang napagpapasalamatan ng Panginoon po. Kami po ginagamit lang po ng Panginoon kasi nasubukan din namin eh. Sabi namin, wow, ito ang kailangan ng tao. Katulad ko, kailangan ko ito eh. Kaya sinishare po namin sa inyo. Kaya yung po mga hindi pa napag-encounter, by November po, we will also have again another schedule. Okay? So, November po yan. Make it a date. Kung kailan, we will be announcing to you the dates. Probably baka first week or last week. Depende po. So, please be ready. Ihanda nyo sarili nyo. Encounter na yan. Be excited. Uulitin po namin ito kung encounter na to. Wala po kaming sinisingil dito. Okay? Sa ibang mga organizations, ibang churches po, they charge you for 500 pesos. Tayo po wala. Because we freely receive. The Bible says, freely receive, freely give. Pagka natanggap mo ito, talagang dapat ipamahagi natin ito. And subukan niyo po. I tell you, you won't regret it. Hindi po kayo magsisisi pag nasubukan niyo mag-encounter. At sa inyo may mga mahal sa buhay, mga kapatid, mga magulang o kaibigan na nakita niyo kapag encounter, kayo mismo magpapatotoo na nakikita kayong kakaiba sa kanila. Kaya dahil may nakita kayo, subukan nyo. Ano kaya yon? Kahit tatanungin nyo sila, hindi namin tinuruan sila na sabihin ko na wag nyo sabihin ko nangyari. Wala po kaming sinasabi. Kahit natanong nyo sa kanila, sabihin nila basta maganda. Kasi kayo lamang po ang makaka-experience nun. Kaya napakaganda po nun. That is really God who is doing and working in the lives of individuals na binabago ko yun. Kaya talagang subukan nila. Subukan nila. So ulitin ko po, by November probably, not probably, November po, kung specific date, wala pa pero November. So sa November po, huwag na kayo maglagay ng ibang mga appointments ninyo kung nai-announce na po, laro namin kung kailan mangyayari para talagang be there.
go there. Yung mga nakapag-encounter na puno na gusto nyo ma-refresh, we strongly suggest that you pray hard that God will call you to be a guide para ma-refresh po kayo. Ano, kasi pagka nandun po kayo, nag-guide na kayo, mas lalo nyo pang i-encounter lalo ang Panginoon. Hindi dahil hindi nyo na-encounter nung una, pero yung mas pagtitibayin ng Diyos. Ano talaga, ang ganda talaga, ang ganda. Marami nga, yung binibiro nga namin, ilang beses na po, at yung mga guide, sabi lang dapat singilin yung mga guide eh. Sila yung mga nag-bless more. But ito po ang pa natin sa church. If you would like and if you would desire to be a part of that encounter, ngayon pa lang, pagprehin mo na. Nabibigyan kayo ng Panginoon ng opportunity, ng vacant time nyo, ng tamang oras at panahon na para makapag-encounter po kayo. Kasi sasabihin po namin, ulit-ulitin namin ito, napakaganda po talaga sa encounter. Na talagang kailangan po natin lahat ito. Ito po ang dahilan kung bakit po napako si Kristo sa krus. Para ma-enjoy natin. Sabi nga, narinig ko yung mga testimonies ng iba, ngayon ko lang naintindihan ang salita ng Diyos. Ngayon ko lang nakita kung gaano kamahal ng Diyos. Ito pa pala ang mga, marami palang kalakip ang tumanggap kay Kristo, hindi lang pala going to heaven, but marami palang benefits and bonuses pa kung nag-encounter ka. So, ulitin ko po, if you would desire, so November po yan, na talagang uulitin natin na makakaroon po tayo ng encounter. So, sa mga nakapag-encounter, invite. Maging sa November, may encounter na naman sa church. Sama ka ha. Talagang para dumating po yung panahon pag-prayer din po natin, magkaroon tayo ng mas magandang lugar. Kasi nga, hanggang August 31 na lang pala tayo dito. Nalimut ako. Wala sa isip ko. But anyway, ganyan po pagka you're busy for the Lord, you're not concerned of the things that will be happening here kasi problema ng Diyos yan. Actually, nung may nakaalam po na may ino-offer po lugar sa atin, nasabi, bakbakin lang ng mga divider, gagamitin natin for habang wala pa tayo nahanapan for free. Isipin nyo, di ba? Talagang ganun po, talagang Panginoon, talagang, at meron ako mga nakikita ng mga lugar, may mga bayad naman, pero hindi ako natatakot na talagang hindi natin kayang tustusan yung mga yun because problema yun ng Diyos. Amen. Nung nag-encounter, kasi di ba yung doon talaga yung hindi mo siya ma-explain kasi yun nga, malaki talaga yung nabago sa akin kasi before ako mag-encounter, nung Saturday, before the friend encounter, nung 25, is nagpapalak mo talaga ako pumunta ng Ilocos. But then, kinausap ko yung mother ko. So, 26 nag-encounter. Tapos nung 28 ko, umakyat ulit ako dito. So, mag-isa ko umakyat. Then, nung 29 ko, doon ko talaga na-feel na by God's blessing, natutulungan niya po. So, yun din po yung, kasi talagang dehado po akong makasali doon sa encounter. So, tapos yung sa after po sa water baptism, nung pagka-uwi ko na po, hindi ko po talaga inaasahan uuwi yung father ko that day, kahapon po. Kasi, yun nga po, sa abroad po siya nagtatrabaho. So, bihira lang po talaga siya once a month. So, by God's grace po, nakauwi po siya. Then, yun din po, yung kaninang umaga po, nakapag-usap-usap naman po kami magkakapag. Hello po. Actually, hindi ko na parang buhay pa rin ako. Kasi nung bago ako mag-college, kung may bagsak ko, either suicide ang inisip ko. Tapos sinabi ko sa Diyos, Lord, kayo na ba? Tapos biglang in ways, biglang nakilala ko si Mama Mitch. Tapos sila, pinakita nila na magandang buhay. Tapos
na nandyan lagi ang Diyos para sa'yo. Na never once hindi kayo iniwan, maski ang dami mo ng kasalanan sa akin. Natutuwa ako na nandito ako. Salamat. Sometimes we thought that, death is the answer to it all. But God brings in people in your life na we didn't realize, ito pala mga taong ito ang magpapakilala ng totoong buhay. Because if we live on our own, yung buhay natin ngayon, I tell you, marami tayong, maraming sakit to, maraming problema ito. But, for us to know God, and especially through the encounter, grabe talaga. Talagang you will find meaning in life. You will realize that indeed, life here on earth is not only short. Kasi sabi nila, life is short, sabi nila. But actually, life here on earth, after the encounter, will be more enjoyable. Kaya talaga magiging life is really short. Ang bilis naman ang panahon. Kasi nag-enjoy ka, pag nag-enjoy ka, mas nag-relate ang panahon eh. Ang oras, di ba? Pero ba? Kaya yung bang marirealize mo na lang, nakarating ka doon because of God's help ba sa buhay mo. Diba? You've amounted to something, you were able to surpass the trials, the testing sa buhay mo because, God touched your life during the encounter. Marami po, kasi lalo sa mga kabataan, you can relate to each other. Dahil nga po, ang kabataan kahit sabihin yung unique ako, ibang experience ko, pareho ng experiences natin. Iba-iba lang talaga ang timpla. Diba? Merong astig ang timpla, may matabang ang timpla, may katamtaman, may sa tingin ng iba, katamtaman, sa iba, matapang. Gano'n lang talagang buhay But the good news is, during the encounter, God teaches us that, hey, life can be enjoyable now. Ngayong buhay ka na. Ngayong buhay ka pa pala. Kasi akala natin ang buhay napaka-masalimuot. Maraming problema. But actually, during the encounter, God shows us that we can live not only a better life, but a good life. Kasi, ang better, meron pang best good, wala namang goodest. Kaya hindi natin God gives us a good life after the encounter. Kaya, so ngayon ko pa nakapag-encounter, subukan. By November, we will be having another round of encounter. November po yun. Kaya kung gusto niyo po mag-encounter, pag-prayan nyo. Talagang na makasama kayo din. Gawin nyo na yung date ninyo. So, yun pong ating dalawang mga dalaga doon. Hi. Para ako feeling ko, newborn ulit dahil kay Jesus Christ. And sa mga nagawa kong kasalanan doon, pinagsisihan ko lahat yun. Dahil pag nakakagawa tayo ng kasalanan sa Kanya, lagi natin pinangalan na pagpapako siya sa krus. Kaya, grabe ang sa akin ng Panginoon noon na magsisi sa aking mga nagawang kasalanan. At may mga puraman din sa aking pamilya, hindi na perfect ang pamilya namin. At least anong pa rin yung naramdaman ko rin ang pagmamahal ng Panginoon sa amin. Kasi nung bata rin ako, naramdaman ko rin ma-reject sa tatay ko. Na isilang ako na gusto niya sana maging lalaki, pero lumabas ako babae. Kaya kinig ko lang naman nung nanay ko sa akin, nung nag-encounter ako, doon ko nalaman na okay. Mahal na mahal ko pa rin sila kahit ganon, in or out, nawala na yun. Ni-raise up ko na lahat kay Lord, kay Thunderman. Ako naramdaman mo rin noon, kaya na ma-reject ka sa akin, pero malaking blessing ka na ibinigay sa akin ng Panginoon sa buhay ko. Sa amin ng pagmamahal, naging blessing ka sa amin. Kaya mahal na mahal kita, anak. Kung naramdaman mo man yun, naramdaman ko noon.
kita. Yan, salamat sa encounter na ito, dahil naramdaman ko pagmamahal ng Panginoon. Sa kanyang paborit pasasalamat. Thank you, Lord. No, really, we didn't realize na siyempre, lalo na po sa kanila, now that they are a parent, na-realize nila, kaya din pala ganun ang naipakita nila sa kanilang anak, is because that's how they were also treated when they were growing up. Kaya ang ganda ng encounter talaga, it helps us to really live life to its fullest. Alam niyo, kahit na akala natin, huli na ang lahat, walang huli sa Panginoon. May laging bagong umpisa. At yun ang ginanda sa encounter God is giving you an opportunity to start all over again. And trust God na yung tinagal na yun, mabubura yun And God will just focus on the new things. At ikaw, all of a sudden, pupunan mo yung ang laking pagpupulan na yun. But that can only happen if we have experienced the goodness of the Lord in our hearts. Gandang hapon po sa ating lahat. Ako rin naman po yung na-experience ko po bago mag-encounter. Laki po kasi ako na broken family. Bali, inampun lang din po ako nila Ate Edna. Tapos, totoo po yung sabi ni Pastor na pag naranasan ko yung encounter, yung pusong bato mo, mapapalitan ko ng puso mamon. Tapos, nagugulat na lang po ako sa sarili ko kasi, dati-dati po kasi, yung asawa ko, hindi ko po siya nasasabihan ng I love you. Nasabihan ko lang po siguro siya nung sinagot ko siya. Totoo po yan, Pastor. Tapos, nagulat na lang po ako pag matutulog po kami. Sinasabihan ko po siya ng I love you. Doon po kasi napagtanto yung sabi po ni Pastor Cheche na bawat asawa pa lang babae, kayamanan tayo ng mga asawa natin. Kaya dapat pang-alagaan natin yun. Tapos sabi ko kay Kuya Nathan, bakit kasi Kuya Nathan, ngayon ka lang nagpakilala sa amin. Sana noon pa para yung pusong bato mo, matagal nang napalitan na pusong mamon. Sabi ko sa isip kong ganun. Kaya grabe siguro, Pastor, kung may ibang word pa po na maganda, grabe, sobra talaga pong ganda ang naranasan ko nung nag-encounter po ako. Kaya thank you po kay Lord kasi grabe talaga yung blessing. Amen. Sabi ko nga po, if you've gone to the encounter, pag nagkapag-encounter kayo, you will love differently from now on. Yung dati kasi, kaya nga hindi tayo makapagmahal ng tama. Kasi nga, sira ang buhay natin But sa encounter, inaayos ng Diyos yun. Kaya dahil inaayos ng Diyos yun, now you can, yung hindi mo inaakala kaya mong gawin, yung magmahal, yung mag-express ng I love you, is all of a sudden, it comes naturally because you feel love. Naramdaman mo na minahal ka ng Diyos. Kaya, sabi nga ng kanta natin kanina, Lord, I love you. And I lift my voice. God is so deserving na marinig niya ang ating I love you. But dapat wag lang sa Diyos natin sinasabi yun. More so sa kapwa natin tao. Sabi nga love changes everything. Kaya pagka dumating pong panahon, nagbibigyan kayo ng Diyos na mag-encounter, sugod na! Okay? And lastly, si Riza. Hello po sa inyo lahat. Sa encounter, madaming akong na-realize, maraming na experience na ang word ko nung una, weird, sabi ko gano'n. Tapos, ang isi-share ko na siguro yung pag-let go ng
hatred sa mga tao. Yun po. Meron kasi after nung encounter, yung Friday na naging ito, ganyan, yung isang taong kinakainisan ko, yung makita ko pa lang siya, nababa, makaalis na nga lang yung ganun yung yung ginagawa ko. Tapos talagang hindi ko siya kinakausap. Tapos dun sa panaginip ko, nagkukwentuhan daw kami ganyan. Tapos all of a sudden, sabi niya daw sa akin, okay na tayo, di ba ate? Okay na, sabi niya. Tapos sa panaginip ko daw, gumanon lang ako. Tapos nung nagising akong ganyan, sabi ko, oh, weird talaga. Gawagarin ako. Tapos syempre, Lord, ano yun? Sabi ko gano'n. Tapos, parang sabi ni Lord, ang kulit mo, sabi ko, let go. Tapos edi kahapon yun. Tapos, sabi ko, sige Lord, sabi mo yun. Tapos kahapon, nung Lord mo, nakita ko siya. Tapos, wala, okay na, nag-uusap na kaming ganyan. Tapos, actually, dalawa sila eh. Yung isa, parang may ilan sa akin, anong kinakausap ko siya. Ganun na siya. But okay lang. Sabi nga nung, pandin mo kasi ako ng isang actor. Tapos, meron kasi siyang quote na sinabi, ang hatred, hindi yan nag-pay ng rent sa ating mga puso. So, dapat pinapaalis mo siya. That's true. Bakit niya natin pinapatira ang hatred sa puso natin? Hindi naman nagbabayad, no? Hindi nga nag-rent. You know, that's true. Kaya dapat ang mga hindi nagbabayad, dahil hindi nagbabayad ng renta sa puso, palayasin. But you know, we cannot do that. The reason why we cannot show away hatred in our hearts is because, again, broken ang buhay natin eh. And it gets fixed and healed during the encounter. You know? Isa sa gusto kong makita sana dito sa lalo sa inyo mga kabataan, sa lalo sa inyo mga kabataan, is that you would really try going to the encounter para talagang yung lumaki kayo na hindi nyo ma-experience yung mga na-experience na namin. Kasi alam nyo, pagka dumating na kayo sa edad namin at ngayon pa lang kayo nakakilala sa Diyos at nakapag-encounter. Katulad nga sabi ng ating ate, bakit ngayon ka lang kasi nagpakilala Tito Popsi Nates? Kaya sa inyo, you are so blessed. Kayo mga young people na nandito, that you can start out right. Na, yun nga kahit na hindi maganda isukli sa inyo ng mga tao, dahil ang puso mo repaired na, ang buhay mo repaired na, kahit na hindi maganda ang pakita sa inyo, you will learn how to love. You will learn how to relate with people now. Kaya, I strongly challenge talaga. So, ngayon talaga sabi nga namin mag-asawa, the Lord impressed in our hearts, na talagang dapat magkakaroon tayo ng mga schedules na talaga. So, the next schedule will be November. Sa mga nakapag-encounter na, we also give you an opportunity to have a re-encounter. Pero, hindi po kayo magiging participant. Pray hard that God will use you to be a guide. Kasi ibang-iba din po pag nakapag-guide kayo eh. Katulad yung mga kasamahan namin mga nag-guide, minsan sila pa itong mga namumuna sa mga nag-encounter. Kasi talagang God works wonders in the encounter. Kaya, pagprayan natin, ako naman, ang isa sa puso ko na talagang magkaroon tayo ng separate encounter for the youth. Kasi ibang-iba talaga ang youth din eh. Iba yung ang need ng youth. Kaya pagprayan natin let's sabi yung ito mangyayari ngayong June sa Manila is yung campus revolution. Let's have the revolution in our campuses. Invade yung campuses ninyo, mag-invite kayo, mag-start kayo ng mga cell groups ninyo, mag-kailangan yung mga leaders, mag-start ng leader, just tell us, pwede natin kayong tulungan kung sino pwede mag-lead. Yung mag-invade nyo ang campus ninyo because kayo lang ang makakatulong sa kapwa nyo kabataan. Kayo lang. Kaya,
itong naramdaman nyo, ano, sa ating mga nag-encounter na, mga bago nag-encounter, you know, alam nyo na it's worth sharing, it's worth inviting people to the encounter. At kayo lang po makagawa nun. Ako, pag pumasok ako sa schools ngayon, hindi gano'n agad ang, I can easily relate with young people. Pero kayo mga nandun pa lang, no? That's your world invaded. No? Talaga maggrupo-grupo kayo, magsama-sama kayo, and then start inviting people. No? Just like in To Save a Life, if you watch the movie To Save a Life, talagang kailangan natin yung mga. So, today, no, ang challenge ko lang sa ating lahat, no, lalo na sa mga hindi pa nakapag-encounter, try it. Walang mawawala sa inyo. In fact, mas marami pa kayong matatanggap during the encounter. Amen. Amen.